Kabanata 271. Hehe, kasalanan ko lahat, Graham. Nakatulog yata ako. Ipinapangako ko sa iyo na hindi na ito mauulit. I swear, paniniguro ni Erisa kay Graham. Naningkit ang mga mata ni Benjamin. Akala niya talaga siya ang gumapang sa kama ko. Oh well, hahayaan ko na lang. Sinundot niya ang likod ni Erisa at agad itong bumagsak pabalik sa kanyang mga braso. Tinitigan siya nito nang hindi makapaniwala. Isang sundot lang at nakayakap na naman ako sa kanya. What the hell? Paano ako maniniwala sa iyo kung hindi ka nagsasalita? Naging tensyonado ang kapaligiran ng sumili ang ngiti ni Benjamin na hindi umabot sa kanyang mga mata. Walang magawa si Erisa. Kailan ba ako nabigo sa aking pangako? Talagang tutuperin ko ang aking salita. Hindi ko na alam kung ano pa ang magagawa ko para maniwala ka sa akin. Napaungol siya sa frustration. Sa sumunod na sandali, gayunpaman, siya ay nagkaroon ng masamang kislap sa kanyang mata habang tinutuntun niya ang kanyang mga daliri sa ibabaw ng kanyang katawan. Hindi kaya ikaw ang nagdala sa akin sa kama. Naaliw siyang tinitigan ni Benjamin, na para bang sinasabi sa kanya na hindi ito ang kanyang kagagawan. Nakatali si Erisa. Dahil hindi niya ginawa, dapat ay gumapang ako sa kanyang kama noon. Anyway, sabay na lang tayong natutulog. Bakit mo ako hihilingin na maging partner mo kung masyado mong iniisip iyon? Kailangan mo bang matulog sa akin dahil lang sa partner kita? Tinaas ni Benjamin ang kanyang noo at nagsalita sa mayabang na tono. Tawa ng tawa si Erisa. Hindi ba ikaw ang gustong matulog sa akin noon? Bakit bigla-bigla kang kumikilos ng mataas at makapangyarihan? Graham, hindi mo ba alam na ang katapatan ang pinakamagandang patakaran? Walang kahihiyan na aminin ito. Ibinaba niya ang kamay sa abs nito habang nagsasalita. Nagdilim ang tingin ni Benjamin nang magsimulang mamuo ang umbok sa kanyang pantalon. Pakiramdam niya ay parang sinapian siya at delikadong malapit na siya sa puntong wala nang balikan. Babae, alam mo ba ang ginagawa mo? Nagsalita ito sa malalim at garalgal na boses habang nakalok ang tingin sa kanya. Bumilis ang tibok ng puso ni Erisa, at mabilis niyang binawi ang kanyang mga kamay. Hehe, ngayon mo lang ako hinalikan. Kaya bakit hindi kita mahawakan? Sa tingin niya ba siya lang ang pinayagang gumawa ng first move? Tinitigan siya ni Benjamin na may mapanganib na kislap sa kanyang mga mata. Akmang gulong-gulong na si Erisa sa kama, biglang bumukas ang pinto ng ward. Benjamin, tingnan mo kung ano ang dinala ko para sa iyo. Pumasok sina Sean at Kingsley sa kwarto. Nanlaki ang mga mata nila sa gulat nang makita ang mag-asawang magkasama sa kama bago silang umisi ng may alam. Mabilis na tumalikod si Erisa at umayos ng upo. Inayos niya ang kanyang damit at nagmamadaling pumasok sa banyo para maglinis ng sarili. Sobrang nakakahiya ito. Sumulyap si Benjamin sa kanya at ibinaling ang atensyon kay Kingsley at Sean. Hindi siya mukhang nahiya kahit na nahuli na siya. Anong ginagawa niyo dito? Hehe, tumawa ng malisyosong saya si Kingsley. Tiningnan ni Sean si Benjamin at dirdiretsong pumasok. Mukhang maganda ang mood niya ngayon. Sok-sok. Disappointed ka kasi may naabala tayong maganda diba? Lumapit si Kingsley at tinukso si Benjamin. Binigyan siya ni Benjamin ng matalim na tingin. So aware ka dyan. Bakit ka nandito? Sina Sean at Kingsley ay nagpalitan ng mga tingin ng amusement. Nako, isang pambihirang tanawin. Napatingin si Kingsley sa direksyon ng banyo at tinanong si Benjamin, nakatulog ba kayong dalawa? Panipi. Kingsley, kumusta ang view kahapon kapag nasa bundok ka? Malamig na tanong ni Benjamin. Napaawang ang bibig ni Kingsley habang nakatitig sa kanya. Benjamin, anong klaseng kaibigan ka? Nagbibiro lang ako. Paano mo kami naiiwan doon? Hindi mo ba alam na muntik na akong mamatay? Nag-aapoy sa galit si Sean habang nakatitig kay Kingsley. Lingid sa kaalaman ni Benjamin, buong gabi silang naglalaro ng mobile games. Gayunpaman, ang kanilang mga baterya ng telepono ay naubos lamang pagkatapos ng 2 oras. Si Kingsley, bilang kakulaitan niya noon, ay hindi siya pinahintulutan na magkaroon ng anumang shot eye. Sa huli, pareho silang nagpuyat buong magdamag. Nang sa wakas ay madaling araw na, dali-dali silang bumaba ng bundok, bumili ng almusal, at dumiretso sa ibabaw. Ayos ka na ngayon, hindi ba? Matigas na sabi ni Benjamin. Pagkatapos ay bumangon siya at tinungo ang banyo. Kabanata 272. Galit na tinuro ni Kingsley si Benjamin. Nawalan siya ng masabi. Natuwa si Sean sa kanyang pagkatalo. Ha, naglilingkod sa iyo ng tama. Gagaw ka ba? Hindi ba pinarusahan ka rin? Paano mo ako tinatawanan?
Sinaman siya ng tingin ni Kingsley. Ikaw ang naghila sa akin dito. Samimangot si Sean. Pwede bang itigil mo na ang panggugulo kay Benjamin? Naisip niyang mapaparusahan na naman siya kung ngayon lang ay hindi maganda ang mood ni Benjamin. Sinabi ni Kingsley kay Sean sa mahinang boses, Oy, hindi mo ba naisip na maganda ang mood niya ngayon? Well, obvious naman. Hindi ka tatayo dito ngayon kung wala siya sa magandang mood, sagot ni Sean. Kinagat ni Kingsley ang kanyang lobby. Tama siya. Kinuha niya ang kanyang almusal at naghukay. Hindi ba natin sila hihintayin? Naaliw si Sean habang pinagmamasdan si Kingsley na bumababa sa pagkain. Nagto-toothbrush pa yata sila. Anyway, muntik na akong mamatay sa gutom. Kailangan kong aliwin ang sarili kong natatakot. Napakaingay ni Kingsley kaya naririnig ni Erisa ang lahat mula sa banyo. Tiningnan niya si Benjamin sa gilid ng kanyang mga mata nang pumasok siya sa banyo. Inabot ni Benjamin ang kanyang toothbrush, nagpisil ng toothpaste, at nagsipilyo. Kinilig si Erisa nang mapagtanto kung gaano ito kalapit sa kanya. Kailangan lang niyang samandal ng kaunti at mapapayakap siya sa kanya. Hindi ka ba pwedeng pumunta sa kabilang side? Nag-aalala siya na baka tumalsik ng bula ang kanyang buhok kahit na mas matangkad sa kanya si Benjamin. Tiningnan ni Benjamin ang babae sa salamin at nginisyan. Ayos lang. Siya ang boss. Sa pag-iisip na iyon, lumipat si Erisa sa kabilang panig upang hugasan ang kanyang mukha. Tapos na siyang maghilamos nang matapos mag-toothbrush si Benjamin. Gusto kong umihi, ngunit sa palagay ko ay dapat kong gawin ito mamaya. Mrs. Graham, halika at mag-almusal. Tinawag ni na Kingsley at Sean si Erisa. Ngumiti siya at tumango bilang tugon. O sige, maaari kang maghukay muna. Mag-aayos na ako ng gamit. Inayos ni Erisa ang higaan at pumasok sa banyo para mag-ayos ng sarili pagkatapos maligo si Benjamin. Benjamin, halika at mag-almusal. Sinaman siya ng tingin ni Kingsley. Lumapit si Benjamin at umupo. Sinulyapan niya ang dala nilang almusal at kumunat ang noo niya. Napatingin sa kanya sina Kingsley at Sean at alam nilang pipili na siya ng pagkain. Maghukay ka muna. Iyon lang ang mayroon sila rito. Napangiti si Sean. Bahagyang nakaramdam ng inis si Benjamin. Hindi na yata niya ako ipagluluto ng almusal dahil nakabili na sila ng almusal. Halika, maghukay ka. Ito ay malinis at malasa. Dapat mong subukan ang karaniwang pagkain paminsan-minsan. Huwag kang umarte na parang isang marangal na nilalang. Inabutan siya ni Kingsley ng mga sausage. Sinulyapan ni Benjamin ang kamay nito ngunit hindi ito tinanggap. Napaawang ang lobby ni Kingsley. Damn it, paanong ang isang tao ay napakahirap pakitunguhan. Oy, hindi ako nagreklamo na iniwan mo kami sa bundok at bumili pa ng almusal para sa iyo. Dapat kang magpasalamat. Tinanong ba kita na bilhan mo ako ng almusal? Sinaman siya ng tingin ni Benjamin. Natigilan si Kingsley. Ano ba naman? Heto, Benjamin, kumain ka na lang ng sinigang na oatmeal. Iwasan ang mga bagay na mamantika sa ngayon. Inabot sa kanya ni Sean ang isang mangkok ng sinigang na oatmeal. Mabuti na ba ang pakiramdam mo ngayon? Napansin ni Sean na hindi na kasing pula ng dati ang mukha at leeg niya. Oo, hinalo ni Benjamin ang kanyang sinigang na oatmeal, kumuha ng isang kutsara, at kinain ito. Tama na yata ang lasa. Maya-maya lang, lumapit si Erisa at umupo sa tabi ni Benjamin dahil iyon na lang ang natitirang upuan. Wow, ang daming pagkain. Kailangan nating bumili ng sapat para sa apat. Ngumunguya si Kingsley habang nagsasalita. Ngumiti si Erisa at kumuha ng sandwich. Ito ay mabuti. Nagtaas ng kilay si Kingsley at tinignan si Benjamin. At least may isang taong may magandang lasa. Sinaman siya ng tingin ni Benjamin. Hindi mo ba alam na dapat kang kumain ng nakatikom ang iyong bibig? Muling natahimik si Kingsley. Samantala, ngumiti si Sean at tumahimik. Pagkatapos ng ilang kagat, inabot ni Erisa ang isang piraso ng ravioli. Talaga bang nagpalipis kayo ng gabi sa bundok kahapon? Napansin niyang ang dalawang lalaki ay nakasuot pa rin ng damit kahapon at may maitim na bilog sa ilalim ng kanilang mga mata. Sa sandaling sinabi ito ni Erisa, sinamantala ni Kingsley ang pagkakataong ito para magreklamo tungkol sa kung gaano kalupit si Benjamin sa kanila. Kabanata 273. Muntik na akong ipadala sa impyerno ng mga kumakaway na ibong iyon. Boss, paano mo ipapaliwanag ang sarili mo sa aking matanda kung mamamatay ako sa takot? Tumango si Kingsley. Talagang nakakatawa si Erisa. Hindi niya alam na si Kingsley ay ganoon kakulit. Ganoon ba talaga Katie Cut? Siyempre, Mrs. Graham. Dapat mong subukan ito sa aking boss.
Nakakatakot ang paraan ng pag-ungol ng mga ibon na iyon. Bumibilis ang tibok ng puso ni Kingsley habang ginagaya ang tunog ng mga ibon. Nabuli pa ako ng unggoy at akala ko multo. Sobrang nakakatakot. Napahagalpak ng tawa si Sean nang maalala niya ang mukha ni Kingsley noon. Umawang ang lobby ni Benjamin. Narinig ko na ang tunog ng ibon noon. Medyo nakakatakot. Pinunasan ni Erisa ang gilid ng mata niya. Tawa siya ng tawa kaya tumulo ang mga luha niya. Huwag kang mag-alala, ipapaliwanag ko ang lahat sa iyong matanda kung mamatay ka sa takot at bibigyan pa kita ng maayos na libing. Napangiti ng mariin si Benjamin dahilan para magsitayuan ang kanilang mga balahibo. Nawala nang masabi si Kingsley habang humagalpak ng tawa si Sean. Sa kabilang banda, nagtatakang nakatingin si Erisa kay Benjamin. Hindi ko alam na may ganito pala siyang kabanggas na dila. Pagkatapos ng lahat, para saan ang mga kaibigan? Binigyan siya ni Benjamin ng patagilid na tingin nang bumalik si Erisa sa kanyang almusal. Umalis sina Sean at Kingsley ilang sandali pagkatapos kumain para mag-beauty sleep habang si Erisa naman ay naglinis sa kanila at naglabas ng basura. Kailangan mo pa ba akong maglagay ng ointment? Napansin niyang halos gumaling na si Benjamin sa kanyang reaksyong allergy. Sa tingin ko, dapat ay maayos na siya nang walang ointment ngayon. Hindi pa rin ako nakaka-recover. Sinamon siya ng tingin ni Benjamin. Nang marinig iyon, dinala ni Erisa ang ointment bago tinawag ang lalaking nakaupo sa sopa. Scott over then. Lumapit si Benjamin, hinubad ang kanyang mga damit, at hinubad ang mga ito. Namula ang mukha ni Erisa sa nakita. Isang katawan pa lang at nalilibugan na ako sa nakikita ko. Napalunok siya ng mariin at hindi naglakas loob na tingnan siya sa mata. Gayunpaman, pinakanak ang ninanakaw niya ang mga sulyap sa kanyang nililok na katawan. Ang kanyang matipunong pangangatawan ay isang magandang tanawin. Umupo si Benjamin sa gilid ng kama at tinitigan siya. Ituloy mo na yan. Tiningnan siya ni Erisa, piniga ang ilang ointment, at inilapat ito sa kanyang mga pantal. Nakakaiti pa ba? Hindi. Mas bumuti ang pakiramdam ni Benjamin pagkatapos mag-apply ng gamot. Dapat makabawi ako pagkatapos ng isa pang dosis ng iniksyon. Natuwa si Erisa sa narinig. Ibig sabihin madi-discharge na si Benjamin mamayang hapon. Anong nginingiti-ngiti mo dyan? Nasilaw si Benjamin sa kanyang ngiti. Pinag-isipan ito ni Erisa, lumingon sa kanya, at napabulalas, masaya ako dahil madi-discharge ka na ngayon. Sino ang nagsabing madi-discharge ako ngayon? Tumango si Benjamin. Napaawang ang lobby ni Erisa at tinitigan ng mayabang na lalaki. Ayos ka na ngayon, di ba? Kaya bakit mo ipinipilit na manatili dito? Ayaw mo bang umuwi? Walang paraan na ang ospital ay mas komportable kaysa sa iyong sariling tahanan, tama ba? At saka, tapos na ang pinakamasama para sa kanya. Hindi na niya kinailangan pang ma-ospital. Hindi naman siguro siya magkaka-relapse anytime soon anyways. Ngumisi si Benjamin. Gusto mo na bang umuwi? Tumango si Erisa. Oo naman. Gusto kong malaman kung kamusta ang mga bata. Tinitigan siya ni Benjamin at mahinang sumagot, alagaan silang mabuti sa lumang asyenda. Hindi mo kailangang mag-alala. Hindi ka man lang nag-aalala kay Gavin. Humarap si Erisa sa kanya. Bilang isang magulang, palagi siyang nag-aalala sa kanyang mga anak kapag wala sila sa kanyang nakikita. Magaan lang ang pakiramdam niya pagkatapos makita ng personal ang kanyang mga anak. Napataas ang kilay ni Benjamin at tumahimik. Mabilis na nilagyan ni Erisa ng ointment ang kanyang mga pantal, tinulungan siyang magsuot ng damit, at tumawag ng doktor. Pina-check up siya ng doktor at niresetahan siya ng gamot. Mr. Graham, malapit nang matapos ang nurse para sa injection mo. Hindi mo na kailangang mag-iniksyon kung ang iyong mga pantal ay ganap na nawala ngayong hapon. Remember to take your pills on time para mas mabilis kang gumaling, bilin ng doktor bago tinawag ang nurse. Kabanata 274. Masayang tinitigan ni Erisa si Benjamin. Tingnan mo, ang sabi ng doktor ay gagaling ka ngayon. Tinitigan ni Benjamin si Erisa na nakangiti ng malawak at ngumuso. Nagpatuloy siya sa pagsandal sa headboard. Anyway, oras na para uminom ng mga pills mo. Binuhusan siya ni Erisa ng isang basong mainit na tubig at dinala ang gamot niya. Hindi na nagsalita pa si Benjamin at ininom niya ang kanyang mga table tas gaya ng nararapat. Naaalala mo pa ba ang ipinangako mo sa akin kahapon? Napagpasyahan niyang banggitin ang tungkol sa pangako kahapon dahil wala na siyang magandang gawin sa ngayon. Bahagyang natigilan si Erisa sa tanong nito. Ilang sandali pa bago niya naalala ang tinutukoy nito at ngumiti ng alanganin. Magluluto ako ng masarap para sa iyo mamaya, okay?
Hindi na niya kailangang ipagluto siya ng almusal dahil dinala na nina Kingsley at Sean ang pagkain sa umaga. Di ba sabi mo madi-discharge ako ngayon? Tanong ni Benjamin sa patag na tono. Kahit anong sabihin mo, Graham. Mas mabuti kung maaari kang ma-discharge ngayon. Ipaghahampas kita ng masarap pag-uwi natin. Kung hindi, gagawa ako ng gusto mo mamaya at ihahatid ko sa iyo, pagsusumamo ni Erisa. Hindi nagtagal, nagtulak ng kariton ang nurse sa ward at binigyan si Benjamin ng iniksyon. Sumakit ang puso ni Erisa sa kanya nang makitang tinuturok siya sa iisang braso. Graham, bakit hindi ka mag-inject sa kabilang braso? Tiyak, masakit kung patuloy niyang tinuturok ang karayom sa iisang braso. Tiningnan siya ni Benjamin at iniabot ang kaliwang braso sa nurse. Gawin mo lang sa braso na ito. Nawala nang masabi si Erisa. Hindi ba masakit? Hindi ito ang parehong lugar, mahinang sagot ni Benjamin. Bahagyang tumawa ang nurse habang tinuturok sa ibang ugat. Mag-ingat na huwag hawakan ito. Hindi nagtagal ay umalis siya dala ang cart pagkatapos matiyak na maayos ang lahat. Lumapit si Erisa at naglagay ng unan sa ilalim ng braso ni Benjamin para mas maging komportable siya. Tinitigan siya nito. Saan ka nakatira kasama ang mga bata bago ito? Natigilan si Erisa. Nalilito kung bakit bigla na lang siyang magtatanong ng mga ganoong bagay. Nanirahan kami sa isang maliit na bayan na malayo rito noong una. Inilabas ko sila ng bansa pagkaraan ng ilang sandali. Kailangan niyang mag-ingat dahil nasa bansa ang kanyang mga kaaway. Kaya naman, ang pagtakas sa bansa ang tanging pagpipilian niya. Napansin ni Benjamin ang hitsura ng puot sa kanyang mga mata. Hinawakan niya ang kanyang nakakuyom na kamao at marahang ibinuka ang mga ito, baka sakaling saktan nito ang sarili. Panay ang tingin ni Erisa sa kanya. Sisiguraduhin kong babayaran niya ito, pangako ni Benjamin bago tawagan si Jonathan. Nakita mo na ba ang kaso? Hindi pa nagre-reply si Jonathan sa mga message ko simula kahapon. Kumunat ang noo ni Benjamin. Kailan pa siya naging inefficient? Tatawagan lang sana kita. Mag-usap tayo mamaya. Magkita tayo sa City Hospital, sagot ni Benjamin. Anong ginagawa mo sa City Hospital? Hindi alam ni Jonathan na na-hospital si Benjamin. Anuman, hindi mapakali si Benjamin na ipaliwanag ang kanyang sarili. Ubusin mo na lang ngayon. Napakunot ang noo niya nang abutin ni Erisa ang phone niya para ibalik ito sa tamang pwesto. Gusto kong suriin ang aking mga email. Binawi ni Erisa ang kamay niya. Tapos ka na ba sa mga dokumentong iyon? Oo, sagot ni Benjamin. With that, iniwan siya ni Erisa sa kanyang trabaho. Pumunta siya sa balcony para tingnan ang mga damit. Hindi nagtagal, binisita sila ni Ethan. Dinala niya ang ilang mga dokumento at almusal, hindi niya namalayan na kumain na sila. Inutusan ni Benjamin si Ethan na kunin ang mga dokumento, binigyan siya ng ilang gawain, at sinabihan siyang iwanan ang mga ito. Kumain ka na, napaawang ang bibig ni Erisa. Hindi pa ako gutom. Tiningnan lang siya ni Benjamin at bumalik sa kanyang trabaho. Umupo si Erisa at nagsimulang mag-scroll sa phone niya. Nang mawala ang amoy ng pagkain, nakaramdam siya ng ganang kumain kahit hindi naman siya nagugutom. Nagningning ang mga mata niya nang makita ang dala ni Ethan. Mga pagkain sa almusal mula sa Drawbridge Dining. Kumuha siya ng tinidor at kinapa. Tumangala si Benjamin at napangiti nang makitang palihim itong kumakain. Kabanata 275. Nang matauhan si Erisa, napagtanto niyang naubos niya ang mahigit kalahating bahagi ng pagkain. Sinulyapan niya si Benjamin at naisip ang tanungin kung gusto nitong magkaroon. Sa sandaling iyon, biglang may nagbukas ng pinto. Sa sumunod na segundo, pumasok si Jonathan sa ward na may dalang briefcase. Nakasuot ng solemn na tingin, nakasuot siya ng itim na suit at maayos na nakasuklay ang buhok. Sinusuri siya mula ulo hanggang paa, hindi napigilan ni Erisa ang paghanga sa lalaki sa loob. Ngayon ay ganyan ang hitsura ng isang abogado. Nang maramdamang may nakatingin sa kanya, biglang lumingon si Jonathan. Nang makita ang isang babae, natigilan siya sandali. Siya ba ang nanay ni Gavin? Tumango siya kay Erisa at binati, "Nice to meet you." "Nice to meet you too." Tugon ni Erisa at muling humiga sa couch. "Aking kabutihan." Ang lalaking ito ay kasing tigas ng isang commander. Sinulyapan siya ni Benjamin at nagtanong, "Kumpiyansa ka ba rito?" Kinuha ni Jonathan ang isang dokumento. "Oo, kailangan kong pirmahan mo itong liham ng autorisasyon." Pagkatapos niyang bumalik noong nakaraang umaga, ginugol niya ang oras sa pag-aaral sa kaso at nagawa niyang makahanap ng paraan. Kaya, dinala niya ang liham ng autorisasyon para pirmahan ni Benjamin bago isumite ang aplikasyon para sa paghatol.
Kinuha ng huli ang panulat para lagdaan ang dokumento gaya ng hiniling. Sinulyapan siya ni Jonathan at mataktikang nagtanong, siya ba ang ina ni Gavin? Oo, maikling sagot ni Benjamin nang hindi tumitingin sa kanya. Nagpatuloy si Jonathan na kumuha ng isa pang kopya ng dokumento kaagad. Kung gayon, kakailanganin ko rin ang kanyang pirma para sa dokumentong ito. Erisa, halika rito, tawag kaagad ni Benjamin. Napaawang ang mga lobby ni Erisa sa tono ng pag-uutos ng lalaki bago nagtanong, anong problema, Mr. Graham? Sinamon siya ng tingin ni Benjamin at iniabot ang panulat. Inabot din ni Jonathan sa kanya ang dokumento. Miss York, dahil biktima ka ng kaso at isa sa mga nagsasakdal, kakailanganin ko ang iyong lagda para sa liham ng autorisasyon na ito. Oh, sigurado. Kinuha sa kanya ni Erisa ang dokumento. Pagkatapos tingnan ito, pumirma siya sa kaugnay na seksyon at nagtanong, habang buhay bang pagkakakulong si Dana? Ipaglalaban ko iyan sa lahat ng paraan, determinadong tugon ni Jonathan. Matapos makarating sa ilalim ng kaso, siya ngayon ay humanga kay Erisa. Bukod sa pagtatago kay Dana, maingat niyang pinalaki ang mga nakababatang kapatid ni Gavin sa buong taon. Ilang sandali pa, ibinalik ni Jonathan sa kanyang briefcase ang mga pinirmahang dokumento. Noon lamang niya tinanong si Benjamin nang may matinding pag-aalala, ano ang nangyayari sa iyo? Allergy. Nakaramdam ng awkward, nag-atubili si Benjamin na magpaliwanag ng detalyado. Tumango si Jonathan. Magpahinga ka ng mabuti. Kailangan kong pumunta at isumite ang aplikasyon para sa paghatol sa korte ngayon. Pansamantala, susubukan ko ring mangalap ng maraming ebidensya hanggat maaari. Okay, sabihan mo lang ako kung may kailangan ka. Since Jack is back, you can assign him some tasks, paalala ni Benjamin sa kanya. Nakuha ko. Tumango si Jonathan at umalis pagkatapos kumaway kay Erisa. So, siya si Jonathan Patterson. Dobling kinumpirma niya kay Benjamin dahil sa curiosity. Kanina pa kasi siya may kutob na nakita niya si Jonathan somewhere before. Pagkatapos mag-browse sa site ng The Advocates Association, sa wakas ay napagtanto niya ang kanyang pagkakakilanlan. Siya ay itinuring na nangungunang abogado sa buong bansa at halos hindi matalo ng kanyang mga kasamahan sa korte. Sa ngayon, wala pang kaso na hindi niya kayang hawakan. Higit pa rito, kilala rin siya sa ibang bansa. Sa katunayan, narinig niya ang tungkol sa kanya noong nasa ibang bansa pa. Siya, nanliit ang kanyang mga mata, tinitigan siya ni Benjamin. Oo, kilala mo ba siya? Tumingin siya sa kanya at sumagot ng casual, hindi ko siya kilala. Pero narinig ko na ang pangalan niya. Tumango si Benjamin at ipinagpatuloy muli ang kanyang sarili sa kanyang trabaho. Samantala, matapos malaman na si Jonathan ang hahawak sa kaso, gamaan ang pakiramdam ni Erisa. Makalipas ang ilang oras, sabay na natanggap ni Dana at ng pamilya Adams ang summon mula sa korte. Si Dana ay naipadala sa isang TZ sa isang iglap. Kinasuhan siya ng kidnapping, unlawful house arrest, attempted murder, human trafficking, at iba pa. Sa sobrang gulat, napansin niyang nasa section ng nagsasakdal ang pangalan ni Benjamin at Erisa. Paano ito posible? Paano niya ako kakasuhan? Napaungol si Dana habang nangangambang nakatitig sa mga pangalan. Hindi nagtagal ay lumukat ang dokumento sa kanyang nakakuyom na mga kamao. Imposible ito. Hinding-hindi gagawin sa akin ito ni Benjamin. Baka nagkamali ka. Siya belod sa mga opisyal, nanlilisik ang mga mata niya sa sobrang galit. Sinigawan siya ng isa sa mga opisyal, tahimik. Inatasan ka ng iyong ama ng isang abogado. Gusto mo ba siyang makilala? Gusto kong makita si Benjamin ngayon. Galit na sigaw niya. Sa sandaling iyon, ang gusto niya lang ay makita si Benjamin para tanungin niya ito kung bakit napakatigas ng puso nito sa kanya. Dapat magpasalamat siya sa akin dahil ako ang nagpabalik kay Gavin sa kanya. Paano niya kaya nakipagkamay si Erisa sa pagdadala sa akin sa korte? At saka, ligtas at maayos pa rin ang kasuklam-suklam na babaeng iyon at ang kanyang mga anak sa labas. Dahil hindi naman ako nakagawa ng mabigat na gawain, paano nila ako ay demanda? Kabanata 276. Hindi pinansin ang kahilingan ni Dana, walang pakialam na sumagot si Benjamin, magkita tayo sa korte. Sa sumunod na sandali, ibinabanan niya ang telepono. Nagtatakang nagtanong si Erisa, si Dana ba iyon? Nang makita ang bakas ng pagkabalisa na bumalatay sa kanyang mukha, tiniyak siya ni Benjamin, hindi, ito ang opisyal. Sinabi niya sa akin na hiniling niya na makita ako. Tumango si Erisa nang hindi umimik. Nakakunot ang noo, tinanong ni Benjamin, nag-aalala ka ba na pupuntahan ko siya?
Tinaas ni Erisa ang kanyang noo at sumulyap sa kanya ng may pagtatanong. Hindi mo ba siya tinanggihan kanina? Obvious naman na malinaw ang tindig niya. Sa isiping iyon, biglang gamaan ang pakiramdam ni Erisa. Siya ay kumbinsido na halos imposible para kay Dana na makakuha ng isang pagbabawas ng pangungusap hanggat si Benjamin ay nag-aatubili na magpigil. Dahil tinupad ko ang aking pangako, hindi mo ba naisip na dapat kang maging mabait sa akin? Biglang tanong ni Benjamin sa kanya. Tumingin sa kanya si Erisa at tumawa. Paano mo gustong pagsilbihan kita, Graham? Ikinararangal kong makasama sa iyong serbisyo. Ang sakit ng kamay ko. Ngumisi si Benjamin habang sinusulyapan ang likod ng kanyang kamay. Kinuha niya ang pahiwatig at umusad para haplasan ang braso nito para maibsan ang sakit nito. Masyado bang mabilis ang pag-agos ng patak? Hayaan mo akong mag-adjust. Itinaas niya ang kanyang kamay para i-adjust ito sa slower mode at patuloy na hinahaplos ang kamay nito. Samantala, ipinagpatuloy ni Benjamin ang kanyang mga dokumento. Habang tinitigan ni Erisa ang lalaki nang hindi niya namalayang, natulala siya sa mapangwasak nitong kagwapuhan. Ang kanyang makapal na kilay, obsidian na mata, matangos na ilong, at manipis na labi ay pinagsama upang bumuo ng isang mukha na kapansin-pansin sa lahat ng anggulo. Gayunpaman, ang iba ay may posibilidad na matakot sa kanyang kahangahangang aura. Sa kaibuturan niya, napabuntong hininga siya, nako, napakagwapo ni Benjamin. Ang mga bata ay kahawig sa kanya at ang kanyang kagwapuhan din. Bukod doon ay hinangaan niya ang mahaba at kulot na pilik mata ng lalaki. Damn, paano maaaring ang isang lalaki ay may mas mahabang pilik mata kaysa sa isang babae? Nang hinahangaan ni Erisa ang kanyang profile, lumingon si Benjamin at tumingin sa kanyang mga mata. Sa paningin ng kanyang refleksyon sa kanila, siya ay nasa isang masayang kalagayan. Anong tinitingin-tingin mo? Itinaas nito ang kamay at masuyong tinapik ang ilong nito. Namula si Erisa sa isang iglap, ang haplos nito ay nagpapadala ng ripple sa kanyang puso. Nang maramdamang nag-init ang kanyang mukha, pinuri niya ang, mahaba talaga ang pilik mata mo. Habang nakakunot ang noo, tinukso ni Benjamin, at dito ko naisip na sasabihin mong maganda ako. Tumingin ulit si Erisa sa kanya at tumango ng nakakatakot. Walang duda, maganda ang hitsura mo. Pagkatapos noon, nagmamadaling iniwas niya ang tingin at hinawakan ang kamay nito. Masakit pa rin ba? Mamantong hininga si Benjamin bilang pagkilala bago muling ibinalik ang atensyon sa mga dokumento. Nakagapos ang kanyang mga lobby, hindi napigilan ni Erisa ang panunuya sa loob. I swear magbago ang mood niya kasing bilis ng panahon. Nang makita niyang malapit nang matapos ang pagtulo, naisipan niyang tingnan ang allergic condition ng lalaki. Bumubuti na ba ang pakiramdam mo? Nag-aalalang tanong niya. Sa nakita niya, nawala ang pamumula ng mukha nito. Gayunpaman, sumagot siya, hindi ko alam. Habang abala pa siya sa kanyang trabaho, maingat na itinaas ni Erisa ang laylayan ng kanyang pangitaas. Nakahinga siya ng maluwag nang mapansin na tila unti-unting hamupa ang pamumula ng katawan nito. Nang itagilid ni Benjamin ang kanyang ulo at tinitigan siya, ipinaliwanag niya sa kahihiyan, gusto ko lang tingnan kung gumagaling ka na. Mas mabuti na ang pakiramdam ko ngayon, maikling tugon ni Benjamin at muling tumingin sa mga dokumento. Napatingin muli si Erisa sa pagtulo at napansin niyang malapit na itong matapos. Iniisip niya kung dapat ba siyang bumalik upang maghanda muna ng mga pagkain o aalis na lamang pagkatapos ng pagtulo. Nagkataon namang tinawagan siya ng mayordoma at sinabing magdadala siya ng tanghalian para kay Benjamin. Ipinarating agad ni Erisa ang mensahe ng mayordomo kay Benjamin. Si Edwin ay nagpaalam sa akin na dadalan kanya ng tanghalian mamaya. Pumipirma si Benjamin sa isang dokumento ng mahinahon niyang sinabi, sabihin mo sa kanya na hindi na kailangang sumama. Agad na nagningning ang mga mata ni Erisa. Ibig sabihin babalik tayo mamaya. Oo, sagot niya. Feeling over the moon, tinawagan ni Erisa si Edwin para sabihin sa kanya na malapit na silang bumalik. Napasulyap si Benjamin sa kanya, tiyak na naiinip ka rito. Hehe, ayos pa rin yata. Napangiti si Erisa ng nakakaloko. Oh, paano kung manatili tayo ng isa pang araw dito? Pang-aasar ni Benjamin sa kanya, nanginginig ang lobby nito. Kabanata 277. Bakit? Dahil gumagaling ka ng mabuti, maaari kang ma-discharge anumang oras. Kung tutusin, mas maganda pa ring magpahinga sa bahay. Pabulaanan ni Erisa, kahit gaano pa kahusay ang ospital, hindi pa rin ito kasing ginhawa ng bahay. Kung hindi dahil medyo malubha ang kalagayan niya kahapon, hindi na siya kailangang ma-hospital.
Tinitigan siya ng matalim, nagbabala si Benjamin, kahit na ma-discharge na ako, kailangan mo pa rin akong alagaan. Huwag mong isipin na makakapagpahinga ka na pagkatapos nito. Erisa pouted and grumbled, syempre, alam ko. Hindi ko naman sinabing hindi kita aalagaan pagkatapos mong ma-discharge, diba? Sa pagtingin sa kanyang kumikinang na mga mata, nagdilim ang tingin ni Benjamin. Ituloy mo na ang discharge procedure. Maghintay ka, tatagal pa ang pagtulo. Napangiti si Erisa hanggang tainga, natutuwa na malamang ay makakaalis na sila pagsapit ng tanghali. Sa sobrang sigla, inimpake niya ang kanilang mga bagahe at kinuha ang mga damit na nakasabit sa labas ng ward. Sa oras na nakaimpake na ang kanilang mga gamit ay tapos na rin tumulo ang gamot ni Benjamin. Tinawag ni Erisa ang nurse para tumulong sa pagbunot ng karayom para kay Benjamin at i-update ang doktor. Matapos suriin ang kalagayan ni Benjamin, pinayagan siya ng doktor na ma-discharge. Lalabas na sana si Erisa para i-handle ang discharge procedure niya nang pigilan siya nito. Kunin mo na ang mga gamit mo. Aalis na kami. Sa pag-aakalang pinaplano niyang pumunta sa discharge counter kasama siya, tiniyak niya sa kanya, matagal ang proseso ng paglabas. Hintayin mo na lang ako dito. Pagawin mo lang sila. Sinulyapan niya ang bodyguard at tumayo para ayusin ang kanyang mga dokumento. Para maglaro ng ligtas, muling iniskan ni Erisa ang buong ward. Matapos matiyak na walang naiwan, kinuha niya ang mga bagahe. Mr. Graham, hayaan mo akong dalhin ang lahat ng ito para sa iyo. Mabilis niyang iniunat ang kanyang mga kamay upang dalhin ang tumpok ng mga dokumento mula kay Benjamin. Sinulyapan siya nito at humakbang palabas ng hindi nagsasalita. Nang makitang bitbit ni Erisa ang mga tambak na bagay sa likod ni Benjamin, ang bodyguard ay umusad para tulungan siya. Gayunpaman, sinenyasan siya ni Benjamin na huminto. Dahil walang gaanong mga gamit, nakaya ni Erisa ang mga ito nang walang kahirap-hirap. Gayunpaman, kailangan niyang bilasan paminsan-minsan para maabyutin ang lalaking nasa harapan niya. Walang kamalay-malay na huminto si Benjamin sa pasukan, hindi siya bumagal at bumangga sa isang pader ng laman. Aray, napaatras siya ng ilang hakbang bago muling nabawi ang balanse. Bago pa makapagbitaw ng kahit anong salita si Benjamin, may nangungutya na, oh. Hindi ba ito si Miss York? Nakasuot ng magarbong suot sa kanyang designer bag, tinitigan ni Regina Lawson si Erisa na may labas na paghamak sa kanyang mga mata. Nakapulupot ang isang braso kay Hector, ang dibdib nito ay mahigpit na nakadikit sa braso nito. Nakakadiri para kay Erisa ang pagiging saplada na nakasulat sa buong mukha niya. Hindi sumagi sa isip niya na makakabangga niya sila doon. Umayos siya at sinulyapan sila ng malamig na tingin. Sa sumunod na segundo, nakangiwi siyang tumalikod na para bang may nakita siyang nakakapanghinayang. Habang ang kanyang ilong sa hangin, lumingon siya at sinabi kay Benjamin, "Tara na." Halos hindi maalis ng tingin ni Regina ang magandang lalaki na may kakaibang vibe ng nobility sa tabi ni Erisa. Tinitingnan kung gaano sila kalapit, berde siya sa inggit. Damn it, paano niya nakilala ang isang marangal na lalaki? Not to mention, parang hindi siya ordinaryong tao. Habang nakatayo sa tabi niya, nakaramdam ng pagkadismaya si Hector habang pinagmamasdan niya si Benjamin mula ulo hanggang paa. Nang maramdaman na ang huli ay, naglalabas ng mas malakas na aura ng presensya, unti-unting nag-init ang kanyang init. Gayunpaman, nang makita niya ang mga tambak na bagay sa mga bisig ni Erisa, napangiti siya. Ah, parang hindi sila couple. Matapos akong itakwil noon, siya ay nagtatrabaho ng buong kabab ang loob para sa iba ngayon. Erisa York, akala ko makakakuha ka ng mataas na sweldo. Hindi sumagi sa isip ko na magiging secretary ka ng isang tao. I bet ito ay isang mapaghamong trabaho para sa iyo, ha? Tumikim si Regina, pinahiya siya sa harap ni Hector. Napatigil si Erisa sa kanyang kinatatayuan at lumingon sa kanya. May masama ba sa pagiging secretary ng isang tao? Pagkatapos ng lahat, ito ay isang matuwid na propesyon, at binabayaran ako ng naaayon sa aking mga kakayahan. With this, I don't have to rack my brains trying to two-time someone like you. Umiikot sa pang-aakit sa batang tagapagmana ng isang mayamang pamilya, at pagiging sugar baby ng isang tao. Paf, nahihiya ako sa mga batang tagapagmana ng mga kilalang pamilya. Nawala na siguro sa isip nila ang pagkahulog ng ulo sa ganitong uri ng walang hiyang babae. I can't believe some of them even thinking na magpakasal sa mga walang kwentang babae. Dapat bulag sila. Anong kalokohan? Mas mabuting bantayan mo yung bibig mo. Si Regina ay naging pulang-pula sa galit sa isang iglap.
Dahil sa matinding pagkabalisa, sinulyapan niya si Hector. Dugong impyerno, paano nalaman ng asong ta? Kabanata 278. Samantala, biglang bumagsak ang mukha ni Hector sa sinabi ni Erisa. Ang batang tagapagmana ng isang mayamang pamilya. Ako ba ang pinag-uusapan niya? Lalong tumindi ang lungkot sa kanyang mukha nang mabalitaan niyang may mga iskandalo pa si Regina sa mga lalaking may asawa. Nang maramdamang tila na bigla si Hector sa sinabi ni Erisa, napabuntong hininga si Regina, "Stop lying. Kung hindi, sisirain kita." Pinisil ni Erisa ang isang hindi sinsero ng ngiti, "Nagsasabi lang ako ng totoo. Bakit bigla ka nalang sumusulpot? Walang alinlangan, napakadali para sa iyo na punatin ako." Pagkatapos ng lahat, pareho ang batang tagapagmana at ang iyong mga minamahal na sugar daddy ay sinusuportahan ka. Ako naman, isa lang akong ordinaryong babae na walang suporta. Miss Lawson, mangyaring iligtas ako. Huwag kang magalit sa aking mga salita. Pagkatapos, sinadya niyang tumingin kay Hector. Mr. Robinson, tama ba ako? Nakakunot ang noo ni Hector, kung hindi mo ako tinanggihan sa oras na iyon, mas maganda ang buhay mo ngayon. Sa kaibuturan, nagalit si Hector. How dare she try to imply na masama akong pumili ng babae? I confessed my feeling toward her that time, di ba? Pero tinanggihan niya ako sa harap ng lahat. Kumukulo sa galit, nanginginig ang buong katawan ni Regina. Nang ibabaw ang selos, pinandilatan niya si Erisa ng nanlilisik na mga mata. Paano pa siya naiisip ni Hector ngayon? Samantala, isang bakas ng sama ng loob ang sumili sa mga mata ni Benjamin. Humakbang siya at pinulupot ang braso sa baywang ni Erisa na halatang possessive sa kanya. Naglabas siya ng isang kahangahangang aura, ngumisi siya. Ano ang iniisip mo na hindi siya namumuhay ng magandang buhay tulad mo? Huwag padalos-dalos na conclusion dahil lamang karga-karga niya ang lahat ng ito sa kanyang mga bisig. Let me tell you, ganito lang kami mag-asaran sa isa't isa. Hinigpitan niya ang pagkakayakap kay Erisa. Ibinaba niya ang mga mata at buong pagmamahal na tinitigan ito habang bumubulong, "Tama ba ako, Risa?" Hindi napigilan ni Erisa kundi napalunok habang nanunuot ang kanyang balat sa mga eksaheradong salita nito. Gayunpaman, binaril siya ng dominanting lalaki ng nagbabala na tingin, na nagpapahiwatig na huwag siyang labag sa kanyang kalooban. Kaya, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang ilagay ang kanyang pinakamatingkad ng ngiti at nahihiyang tumango. Oo. Nabalot na naman ng galit si Hector nang makita niya kung paano namula si Erisa habang nakayakap ito sa mga bisig ni Benjamin. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin na parabang pinagtaksilan siya nito. Sa sandaling iyon, sinaman siya ni Benjamin ng matalim na tingin. Ang nakakatakot na titig ng lalaki ay nagdulot sa kanya ng pag-iwas at pag-iwas ng tingin. Ilang sandali pa, natauhan siya at muling pinandilatan ang lalaki. Pumikit sa hindi makatwirang mag-asawa. Tumungo si Benjamin patungo sa kanyang sasakyan na nakapulupot ang braso kay Erisa. Natakot si Regina nang hindi siya binitawan ni na Erisa at Benjamin. Naabutan niya sila at sumigaw, "Sandali lang. Sir, hindi mo yata alam kung paano si Erisa dati, di ba? Dati siya ay namumuhay sa isang malaswang buhay at may hindi mabilang na mga kasama sa kama. Alam mo ba na nagpa-abort pa siya?" Gayunpaman, hamina ang boses niya nang huminto si Benjamin sa kanyang paglalakad at lumingon sa kanya. Ang bangis sa kanyang mga mata ay halos matakot sa buhay na liwanag ng araw mula sa kanya. Maya-maya, nagpatuloy siya sa pagbibiro, "You can run a background check on her if you don't believe me." Hindi ito lihim sa lahat. Naramdaman ni Regina ang pagdagsa ng schadenfreude sa isang iglap. Halos hindi na siya makapaghintay na mag-flip out ang lalaki at putulin ang relasyon nila ni Erisa. Nagngangalit si Erisa sa sobrang sama ng loob. Ang asong ito, siya, siguro ang nagkakalat ng chismis sa campus. Sa rurok ng galit, sasagutin na sana niya ang kasuklam-suklam na babae nang ang lalaking katabi niya ay malungkot na nagsalita, "Alam mo ba kung ano ang mangyayari sa iyo kung susubukan mong i-frame ang aking babae?" Ang tono ni Sebastian ay kasing lamig ng kalaliman, kaya bumaba ng husto ang temperatura sa kanilang paligid. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Erisa. Alam na alam niya na nag-aalab ang init ng ulo ni Benjamin. Nakatitig sa mukha ng lalaki na unti-unting dumidilim, saglit siyang napatulala. "Aking kabutihan." Mukha siyang mapang-akit kapag galit. Dahil sa takot sa mapanganib na aura ni Benjamin, si Regina ay napaatras ng isang hakbang. "Putting on a brave front," she retorted. "Alam ng lahat ang tungkol dyan. Paano mo masasabing kinukulit ko siya? Mabuti,
Sumirit si Benjamin sa malamig na tono at tumalikod upang tame time na turuan ang bodyguard, tawagan ang aking abogado. Naiintindihan mo, Mr. Graham. Magalang na tumungo ang bodyguard. Habang tumatawag, tinanong niya, Miss York, ano ang pangalan ng babaeng ito? Natigilan si Erisa. Akala niya ay nagpapalabas lang ng palabas si Benjamin para takutin si Regina. Walang pag-aalinlangan, masaya siyang sumagot, Regina Lawson. Ikaw, napatulala, natahimik si Regina. Bagamat nakaramdam siya ng lamig na gumagapang sa kanyang gulugad, lumaban pa rin siya upang mapanatili ang kanyang matigas na harapan habang pinapababa niya ang kanyang takot. Kabanata 279. Tinapunan ni Erisa si Regina ng isang malamig na sulyap at sardanikong binibigkas, Regina Lawson, kung humingi ka ng tawad sa akin, sasabihin ko sa kanya na hindi kanya Aidmanda. Sumigaw ang huli, bakit ako hihingi ng tawad sa iyo? Kung tutusin, lahat ng kaiyahiyang ginawa mo. Tumango si Erisa, Bueno, Miss Lawson, humanda ka sa pagtanggap ng liham mula sa aming abogado. Habang nakatingin kay Benjamin, unti-unting nahuhulog sa malalim na pag-iisip si Hector. Tinawag siyang Mr. Graham ng bodyguard niya, tama ba? Sa pagkakaalam ko, isa lang si Mr. Graham na may pagkakahawig sa lalaking ito sa Delmore. Hindi may kakaila, maganda siya at nagbibigay ng kahangahangang aura. Not to mention, his unique vibe of nobility implies that he's from a prominent family. Biglang tumunog ang alarm bell sa ulo niya. Siya kaya si Benjamin Graham. Sumakay ka sa kotse. Hindi pinansin ang walang hiyang mag-asawa, sumakay si Benjamin sa kotse kasama si Erisa. Maya-maya pa ay humandar na ang kanilang sasakyan. Matapos tapusin ng bodyguard ang kanyang tawag sa telepono sa abogado, sumakay siya sa isa pang kotse at sumunod sa likuran nila. Nang masulyapan ni Hector ang natatanging plato ng kotse ni Benjamin, sinabi sa kanya ng kanyang gut instinct na tama ang haka-haka niya. Sigurado akong si Benjamin Graham ang lalaki. Hector, bakit ngayon ka lang hindi nagsabi? Hindi mo ba napansin kung paano ako binubuli ng asong iyon sa lalaki? Paano ka nananahimik na parang walang nangyari? Sa init ng ulo, tinulak ni Regina si Hector para ilabas ang galit. Binawi ni Hector ang kanyang tingin at mataimtim na tumingin sa kanya. Sa mismong sandaling iyon, naramdaman niyang ang babaeng umaarte na parang baliw ay talagang kabaligtaran ni Erisa. Kilala mo ba kung sino ang lalaking iyon? Mapupunta ka lang sa isang masikip na sulok sa pamamagitan ng pagkuha sa kanyang nerbiyos. Sa kaibuturan, si Hector ay nag-aalalang may sakit. Alam niyang walang kahirap-hirap na kayang bayaran siya ni Benjamin sa kanyang barya. Diyos ko, paano nakilala ni Erisa ang gayong makapangyarihang tao? Damn it, dapat hindi ko na lang pinalabas ang mga salitang iyon. Sa isang iglap, nasabi ni Regina na may gumugulo sa kanyang isipan. Dahil sa hindi maipaliwanag na takot, nag-aalala siyang nagtanong, sino siya? Obviously, napansin niyang mukhang mas magaling ang lalaki kay Hector. Gayunpaman, nagdududa siya kung mapagpanggap siya. Ibinato sa kanya ang isang makahulugang tingin, binibigkas ni Hector, siya si Benjamin Graham. Sa susunod na sandali, tumalikod siya at naglakad patungo sa kanyang sasakyan. Benjamin Graham, may biglang pagbabago sa mukha ni Regina. Sa gitna ng kanyang pagseselos, may bakas ng hindi mapalampas na pananabik. Ano ba naman? Ang lalaking iyon ay si Benjamin Graham. Paano naman naging maswerte si Erisa? I have her beautiful look too, pero bakit hindi ko makilala ang isang napakagandang lalaki na tulad niya? Damn it, paano ako naging masungit sa kanya ngayon lang? Namula ang mukha niya nang maalala na ay demanda siya ni Benjamin. Hindi niya maiwasang isipin kung huli na ba ang lahat para humingi siya ng tawad dito. Nang malalim ang iniisip niya, nakita niyang pumasok si Hector sa kanyang sasakyan. Napatulala, tumakbo ito papunta sa kanya. Hector, kanina pa tayo nakarating dito, hindi pa ako nagpapakonsulta sa doktor. Saan ka pupunta? Maaari kang magpatuloy at kumonsulta sa doktor. Agad namang pinaandar ni Hector ang sasakyan. Sa sobrang galit, hinawakan ni Regina ang pinto at naapakan sa lupa. Di ba nangako ka na sasamahan mo ako? Sabay bulong sa sarili, kasalanan ng asong yan. Kung hindi, hindi magbabago bigla ang isip ni Hector. Dapat mong samahan ang sugar daddy mo. Inapakan ni Hector ang accelerator, at pinaharurot ang sasakyan. Kasunod nito, natamba si Regina at kinamot ang kanyang siko. Hector Robinson, bastos ka. Galit na galit siyang humagulgol at inilapag ang kanyang handbag sa kanyang sasakyan, ngunit hindi nito naabot ang target.
Erisa York, ikaw ang naglagay sa akin sa ganitong kalunos-lunos na estado. Hindi kita bibitawan sa susunod na pagkikita natin. She squealed, wearing a look of sheer indignance. Habang nag-flash sa kanyang isipan ang nakamamanghang figure ni Benjamin, may sumagi sa kanya. Sa pagkakataong iyon, kumislap ang isang kislap ng malisya sa kanyang mga mata. Sa sasakyan, nilinggan ni Erisa ang lalaking katabi niya. Tahimik na nakatingin sa harapan, malamig at solemn na ang ekspresyon ni Benjamin. Naiinis pa rin ba siya? Nag-ipon ng kanyang lakas ng loob, binasag niya ang katahimikan ng maingat. Salamat sa pagtulong sa akin ngayon lang. Nilinggan niya ito na may displeasure sa kanyang mga mata. Ano ang relasyon mo sa lalaking iyon? Nagulat si Erisa sa tono niya. Ay nako, siya ba? Nagseselos ba siya? Saglit siyang nag-isip bago dahan-daang sumagot, isa lang siyang mayabang na tagapagmana mula sa medyo may kayang pamilya. Walang namamagitan sa amin. Hindi ko maitatanggi na hinabol nga niya ako noon, pero tinanggihan ko siya kaagad. I swear na hindi ko siya masyadong kilala. Sinaman siya ng tingin ni Benjamin at unti-unting bumitaw. Mukhang hindi siya nagsisinungaling. Muli siyang tumingin sa harapan. Himala, ang kanyang displeasure moments ago ay tila bahagyang nawala. Ganon pa man, muli na namang bumungad sa kanya ang panibagong sama ng loob nang maalala niya ang pagtitig ni Hector kay Erisa kanina. Parang naglalaway ang huli sa mga gamit niya. Kabanata 280. Hinugot ni Erisa ang laylayan ng kamisete ni Benjamin, sinubukan siyang pakalmeyan. Nagsasabi ako ng totoo, hindi ko siya masyadong kilala. Huwag kang magalit sa akin, okay. Sa kaibuturan, siya ay nasa ibabaw ng buwan. Parang nagseselos siya kay Hector dahil may pakialam siya sa akin. Sumulyap si Benjamin sa babaeng halatang nambobola sa kanya. In a split second, nawala ang iritasyon niya. Erisa, bumilis ang tibok ng puso niya nang bigla nitong tawagin ang pangalan niya. Lumapit si Benjamin sa kanya at matamang tumingin sa kanyang mga mata. Napabuntong hininga si Erisa at napapikit sa pagkataranta. Alam mo ba kung ano ang mangyayari kung magsisinungaling ka sa akin? Tanong ni Benjamin sa kanya. Ipinagpatuloy ng lalaki ang tingin sa kanya nang hindi ibinuka ang kanyang bibig. Dahil hindi napigilan ni Erisa ang kanyang matinding titig, tumalikod si Erisa at tumahimik na nagsalita, hindi ako interesado sa ganoong klase ng lalaki. Hindi ako basta-basta tatanggap ng kahit sinong lalaki dahil lang sa pag-amin niya sa akin ng pagmamahal niya. Nagningning ang mga mata ni Benjamin sa sinabi nito, ngunit mahinahon niyang itinanong, kung gayon, anong uri ng lalaki ang interesado ka? Hindi na kailangang sabihin, ito ay dapat na uri ng tao tulad mo. Ikaw ang nahulog sa akin, Graham. Agad namang namula si Erisa sa sinabi nito. Nang marinig iyon ay nadulas ang kamay ng driver na naging dahilan upang bahagyang lumihis ang sasakyan. Sinaman siya ng tingin ni Benjamin sa isang iglap. I'm sorry, Mr. Graham. Agad na paghingi ng tawad sa kanya ng driver at itinoon ang atensyon sa daan. Hindi na siya nakipag-date para mag-eavesdrop ulit sa usapan nila. Parang ang galing ni Miss York sa pag-flatter kay Mr. Graham. Ang tapang niya, ngunit ang nakakagulat, wala siyang pakialam sa panunokso nito. Ano ang nagustuhan mo sa akin? Tanong ni Benjamin habang patuloy na nakatingin sa kanya. Napatulala si Erisa. Bakit ba siya nagpupumilit na tanungin ako nito? Ipinagpatuloy niya ang pagpuna sa kanya sa pamamagitan ng pagsagot, well, gusto ko ang iyong magandang hitsura, ang iyong figure, at lahat ng bagay. May hindi maalis-alis na kislap sa mga mata ni Benjamin habang siya ay ngumuso. Napakagaling mong manligaw sa akin, ha? Nakahinga ng maluwag, sumili ang isang matingkad ng ngiti sa mukha ni Erisa. Halatang hindi siya madaling pakiusapan. Kung hindi lang dahil sa galing ko magsalita, ipapakita pa rin niya sa akin ang masungit niyang tingin. Muli siyang nagangat ng tingin sa kanya. Kung wala kang tiwala sa akin, bakit handa ka pa ring turuan ng leksyon ng babaeng iyon para sa akin? Tiningnan siya ni Benjamin bago samandal sa likod ng upuan ng kotse. Hindi ko hahayaang ipahiya ang babae ko. Bumilis ang tibok ng puso ni Erisa sa sinabi nito. Tinulungan niya ako dahil sa pride niya, at hindi dahil nagtiwala siya sa akin. Ibig mo bang sabihin na basta babae mo sila, paprotektahan mo sila kahit sino pa sila? Tanong ni Erisa na may halong disappointment sa tono niya. Naramdaman ni Benjamin na may kakaiba sa kanyang tono at tumingin sa kanya. Naduraj ang puso niya nang makitang parang bigla na lang itong nahuhulog. Nangunot ang kanyang mga kilay sa pagkataranta, hindi niya maiwasang magtaka.
May hindi ba siya naintindihan? Hindi lahat ay kwalipikado na maging aking babae, alam mo. Biglang lumabas ang mga salita sa kanyang lobby. Hindi makapaniwalang tumingin sa kanya si Erisa. Lumingon ulit si Benjamin sa harapan. Hindi alintana kung gaano kahusay ang pag-iwas niya sa kanyang mga emosyon, isang bakas ng awkwardness ang sumilay sa kanyang mukha. Pinagmasdan ang kanyang mukha, hindi napigilan ng puso ni Erisa na lumundag sa tuwa. Iso, gusto niya ako, di ba? Kung hindi, hindi ako hahayaang manatili sa tabi niya ang isang makapangyarihang lalaki na tulad niya. Besides, he is willing to settle a score with my ex in behalf of my children and me. I'm sure hindi siya maaabalan yan kung wala siyang feelings for me. Nakangiting tuwang-tuwa, nauutol niyang sinabi, nakakatuwang maging babae ni Mr. Graham. Ngumuso siya, pero nag-aatubili ka bago ito, hindi ba? Na-misunderstood mo ako, haha, napatulala lang ako noon, walang anumang pag-aatubili, isang pagpapala na manatili sa tabi mo, Mr. Graham. Ipinapangako ko na hinding-hindi ako lalabag sa iyong kalooban. Sinubukan ni Erisa na pakalmayan ang lalaki. Kinagat ni Benjamin ang kanyang mga labi at parang gusto siyang asarin. Kurutin niya ang pisngi niya dahilan para mapasinghap siya sa biglaang sakit. Pinunasan niya ang kanyang pisngi para mabawasan ang sakit. Tumingin siya sa kanya ng may pagtatanong at mamulong, bakit mo ako kinurot? Pakiramdam ko lang, seryosong sagot ni Benjamini. Walang imek, kumaibat ang mga labi ni Erisa. Pakiramdam lang. Pwede ko ba siyang sipin palabas ng sasakyan na may dahilan na nakakainis siya sa akin noon?